For sure, binabantayan siya at mga kapatid niya. Ano gusto mo sabihin kay mami? Balik ka na. Sigurado naman, Miles, bakit? Yes? Man yun, kung saan yung pinakamagandang pupuntahan ng tao pag nawala sa mundo at siguradong nandun si nanay. Sa isang episode ng Eat Bulaga sa segment na Sugod Bahay, naging emosyonal ang buong studio dahil sa kwento ng babaeng napili nilang bisitahin. Siya ang pangalawa sa panganay sa magkakapatid, at hindi niya napigil ang maluha habang kinukwento kung paano nagbago ang buhay nila mula nang mawala ang kanilang nanay sa isang aksidente. Doon niya mas nararamdaman ang lungkot at pangungulila. Lalo na raw tuwing may okasyon, kasi may kulang. Habang nagsasalita ang Sugod Bahay winner, hindi rin napigilan ni Miles Ocampo ang maging emosyonal. Makikita sa kamera na napaiyak siya habang nakikinig. Hindi ito scripted na reaksyon. Ramdam mo na talagang tumagos sa kanya yung sakit ng pinagdadaanan ng babae. Pati nga sina Karen Aistrap at Jose Manalo, kitang-kita sa mukha nila yung gulat kasi hindi nila inaasahan na ganun kagrabe ang magiging epekto ng kwento kay Miles. Maraming netizens din ang nag-comment online na naiyak din sila habang nanunood, kasi relatable para sa maraming nawalan ng magulang ng maaga. Kwento pa ng Sugod Bahay winner, simula nang mawala ang nanay nila, yung kapatid na lang niya ang tumayong breadwinner ng pamilya. Ang tatay nila, wala raw trabaho ngayon, kaya lahat ng gastusin sa bahay, pagkain, kuryente, tubig, lahat yun sinasalo ng kapatid niya. Kaya doble yung bigat para sa kanilang lahat. Hindi lang sila nagdadalamhati, kailangan din nilang kumayad para mabuhay araw-araw. Dahil sa bigat ng pinagdadaanan nila, nagdesisyon ng Eat Bulaga na dagdagan ang tulong. Mula sa karaniwang premyo, umabot sa halos 50,000 pesos ang kabuuang naibigay sa kanya noong araw na iyon. Halatang nagulat ang Sugod Bahay winner. Napahawak siya sa dibdib, tapos mas lalo siyang napaiyak. Hindi niya raw inakala na ganun kalaki ang matatanggap nila, at malaking tulong na daw ito para sa pamilya nila, lalo na sa kapatid niyang nagtatrabaho para sa kanila. Pero ang pinaka nagpaiyak sa kanya ay nang bigla siyang batiin ng happy birthday ng mga host. May dala pa silang kandila. Doon na siya tuluyang bumigay. Sabi niya, siya lang daw sa magkakapatid ang huling nag-birthday na hindi na naabutan ng nanay nila. Lahat ng birthday niya mula nang mawala ang mama niya, may kulang. Kaya yung simpleng pagbati at kandila, ang laki ng impact sa kanya. Parang doon niya naalala lahat ng namiss niya. Si Miles, pagkatapos ng interview, hindi agad nakapagsalita. Kita mo na kailangan niya muna huminga ng malalim. Sabi ng mga nakapanood, doon mo makikita na minsan, kahit artista, natatamaan din ng mga totoong kwento ng mga tao. Hindi niya kilala personally yung babae, pero yung sakit, yung hirap, yun yung nag-connect sa kanya. Kung titingnan mo yung naging analyst ng mga tao online, marami ang nagsabi na ito yung mga episode ng Eat Bulaga na nagpapaalala kung bakit tumatagal ang show. Hindi lang siya puro patawa at laro. May mga ganitong moment na napapakita yung totoong buhay ng mga Pilipino. At minsan, yung simpleng pag-iyak ng isang host tulad ni Miles, nagiging daan para mas maraming makiisa at makisimpatya.